Hindi kayo. Sino ang itong anak? Okay. Subject pa rin. Mother. Ito. Gitna na lang sila. Sinday. Trouble the child. Punta ka katabi. Nasa DSWD na. Alright. So, sige, ready na tayo. Where is the listahan? Ay, nandun pa po. Teka, yung listahan. Pasulindit lang ako. Hindi lang ako kaya. Ha? Sabi mo. Okay, shall we start? Okay, wala. Agent, Start na, oh. Magandang umaga sa inyo. Ito, say na to ha, start na tayo ha. Atras. Okay. Sir, mic na po. Hello. Good morning, magandang umaga po sa iyo lahat. Salamat sa inyong pagpunta sa mga ito. Ating press conference. Kasama natin ang Chief ng Violence Against Anti-Human Trafficking Division, si Attorney Olga Lucia Gonzalez. Kasama rin natin ang buting director ng NBI, Judge Highway B. Santiago. For the opening statement, we have our director. Magandang umaga sa inyo. Alam nyo, proud ako na i-present to you na patunayan ko yung aking pangako nung ako'y manumpa na the NBI now will be proactive. Hindi kami mag-aantay ng complainant. So, eto na. Kami mismo ang nakakapan nitong kaso na ito. Through the help of the ICT expert of the DOJ, si ASEC Malbar, working hand in hand with my chief here, very able chief ko ng anti-human trafficking, at saka yung aming hepe ng Cyber Tick Monitoring Center. So nag-work hand in hand sila na nakita itong ano nito, ginagawa nitong ating mga subject, mga suspect, nag-conduct ng surveillance, and then finally entrapment operation. So here is a case na yung nanay ay ibinebenta yung picture ng kanyang anak sa foreigner ranging from 25,000 pesos per show. And this started when the child was still 5 years old. Ngayon ang child ay 11 years old na. So hindi natin papayagan yung mga ganyan. And as I have said, sila ang kumapa ng trabaho, hindi kami nagintay ng magiging complainant. So yun ang isang promise ko, that the cybercrime unit, the human trafficking unit will now work. Maghahanap kami ng mga hindi ka nais-nais na mga cybercrimes, yung ganon. So here is the product, okay, ng kanilang effort. Okay. So you have question? Kay attorney lang po. Okay. Pwede po i-detalye lang po paano naging trabaho po natin. Magandang umaga po sa lahat. Welcome to NBI. Bali po ang simula ng kaso is nag-ugat ito sa isang case referral galing sa Exodus Road, isang NGO. At merong allegation doon na ginagamit ang Telegram account. Merong dalawang Telegram account named Ina at saka Aiba, ganon. And then yung dalawang account na yon ay engage in selling live
and recorded sex video content. Kasama dun sa live sex video na content na yon, inaalok din nila yung batang babae na ang edad ay around 12 to 13 years old. And then, as soon as matanggap namin yung referral na yon, ay nagkanda kami ng sarili naming investigasyon at gumamit kami ng undercover agent. Nag-engage kami undercover na trabaho. At napatunayan po namin na patuloy na inaalok ng subjects o ng suspect yung batang babae. At ito po ay paglabag sa batas ng RA 11862 o yung amended human trafficking law. And then paglabag din po ito sa RA 11930 o yung OSAIC law, yung online sexual abuse and exploitation of children. At higit sa lahat, RA 7610 or yung tinatawag natin anti-child abuse law. So, nung ma-validate po namin yung information, ikinasahan namin ang isang entrapment and rescue operation sa tulong na rin po ng nasabing NGO at ng DSWD, ng Quezon City, ng Cyber Tip, NBI, DOJ, NBI Cyber Tip, at ng aming Evidential Multimedia Division. So, ikinasa po yung operation na in flagrante na naaresto yung mga subject at na-rescue rin po namin yung bata na 11. It turned out na yung bata ay 11 years old. So, yung kahapon po ay nag-inquest po kami at nakasuhan yung dalawang perpetrators. Isa yung parang auntie at yung isa ay yung nanay ng biktima. Nakasuhan po sila ng RA 11862, yung amended human trafficking, and then RA 11930, yung anti-OSAIC, and 7610 po. Currently, yung bata po ay na-turn over na namin sa DSWD for protective custody po. And yun po. Ang suspect, Kanyara. Hindi po siya available. so yung suspect po dati ay tiyahin at saka nanay Opo. nung victim Sila po. yung facilitator po. Questions po? Attorney. Ay, Question? ano ba? Pwede. One by one. Ilan po? Accommodate lahat ng questions. Okay, yes. Sir, Rambo Labay ng DSEXL. Sir, ano bang motibo, Director, kung sa pag-kidnap na bang? No, there is no kidnapping. Walang here. kidnap. Wala pong Anak kidnapping. niya, Anak niya yun. Tapos, nag-show. Sir po. Ikaw magpaliwanag. Actually po yung bata po is pag-engage po nila sa live sex video. Opo. So from Nabotas po, dinala po yung bata sa Quezon City para mag-perform ng live sex video po sa harap ng foreigner. Matagal na ginagawa itong gantong ng... Ayon po dun sa bata na 11 years old, matagal na po ito nangyayari nung mga 5 taon pa po siya. Ano daw ang dahilan na ginagawa? Ang sinasabi pong ng bata, pati nung mga suspect, is kahirapan po. Kahirapan po yung dahil doon. At marami daw pong utang yung mother, kaya ginagawa ito. Parang ginagawa nilang hanap buhay. Other questions? John? Sir, ma'am, congratulations po sa strike po, sa accomplishment na ito. Director, as a former judge, inyong appreciation sa ganitong klase ng kaso, hindi po ibang tao, nanay po mismo yung naglalako sa kanyang anak. Although sir, ang sinasabi ko ay no touch naman, hindi nahahawakan, kaya marami pong mga kababae natin pumapasok sa ganitong klase ng illegal na gawain. So, sa inyo pong sipat sir, gaano po ka delikado yung ganitong klase ng setup? Lakada ng mga magulang, walang touch, walang permission sa kanilang anak. Alam nyo, maaaring no touch, no, hindi ginagalaw yung mga bata, no? Pero yung trauma na ini-experience ng bata ay napakagrabe. Kaya nga, hindi ito ordinaryong online abuse lang, kundi qualified dahil nanay niya mismo. So, no bail is recommended. Talagang
sa kulungan nitong nanay na gumagawa ng ganyan. Thank you, Josh. Other questions? Jeff? Sir, from Manila Bulletin. Sir, Yes, ano sir. pong ages ng ano po na, yung mother at saka yung auntie ko? Ano mga edad na po? Ano po? Yung mga edad po ng... The mother is 28 years old. How about yung auntie? Auntie, ilang taong ka na? Auntie, ilang taong ka na? Ha? 26 yung auntie. The mother is 28. Mga bata pa sila. No? Alam nyo, hindi justification yung kahirapan. Napaka masama ito sa ating mga kabataan. Okay. Other questions? Kailan nahuli? Yung Kailan? Noong Tuesday po, June 25, kami nag-operate, nag-conduct ng entrapment at saka rescue operation. So, ngayon lang na-present sa inyo because as I promise you, tulad ng lagi kong sinasabi, pag pinresenta namin sa inyo, na-inquest na. So that, wala na, planchado na. No? The fiscal has already determined probable cause and the case will be filed now to the court. Yun, ganun po. Questions? Director Gonzales, Yes, sir. Opo. Pati ang ibang bansa po ay naalarma kasi nagiging parang front ng ganyang klase ho ng exploitation ang mga kabataan natin. Maraming mga ganyang nangyayari, then yung publiko mukhang hindi pa sila aware na mag-report. Ano ang payo po ninyo dun sa mga nakakakita ho ng ganitong klase o may nalalamang ganitong klase ho ng exploitation? Ayan, tulad nga po ng aking sinabi, ang NBI ay ilalapit natin sa tao. So from now on, mga may nalalaman kayong ganyan, diski kayo, mga kasama sa anak buhay. Pag may nalalaman kayo na anumang krimen, lumapit lamang kayo sa amin, tatrabahuhin namin yan. Okay? Okay. Other questions? Alan? So malinaw to, may kinalaman parang may kaugnayan to parang sa cybercrime dahil may connection sa online trafficking Yes, nangyari. oo. Binibenta ang picture, nagpo-post siya ng nude sa internet, pumupunta yun sa abroad, and then babayaran sila ang 25 per show. 1,000. 25,000 per show. Pesos. Anong mga particular na nationality po ng mga nakikater dito sa mga suspect? Ano kadalasan sa nationality? Ang alam ko kasi nilang nationality ng nagkikipag-transact sa kanila is American. American. Pero yung in the past po, hindi po namin alam kung anong mga nationality ng mga foreigners na na-transact na nila. Siguro magkakatak pa kami ng malalimang investigation kung sino-sino yung mga naging transaction nila in the past. Last na lang po sa akin. So far po, gaano karaming ganitong kaso yung binomonitor po ng ng Human Trafficking Division po ng mga ganitong klase ng insidente ngayon, attorney? Meron pa tayong minomonitor. Yeah. Normally po yung mga online platforms din kami nag-monitor. Kasi meron po kaming cyber group, yung DOJ, NBI cyber group. Sila po yung nag-monitor ng mga ganitong uri ng kaso online. Pero yung parents mismo yung katulad niyan, although meron ng director na online na sex, pero yung mismong magulang na ilan yung isolated lang ba o ilan? Marami pang ganun. Ay, maraming nangyayaring ganyan. Lagi nga ang dahilan kahirapan. Pero hindi natin tinotolerate yan sa ating society. Yung mga kabataan pag-asa ng bayan yan tapos i-exploit mo ng ganito. So, hindi justification ang kahirapan. No? At tulad nga sinabi ko, this is another case, cybercrime. Kasi online Pagka cybercrime yan. Okay. Rolling hilikat po on my end. Sir, si President PBBM ang nagsabi po 2 months ago
na talagang very concerning ito, very alarming itong pag-aabuso sa ating mga kabataan online. No? Yes. Dahil binabantayan po yung ating clear standing para talagang masiguradong nasusugpo itong mga ganitong klaseng illegal na gawain. Meron po bang plano ang NBI management para po palakasin pa ang Human Trafficking Division? Dahil iilan lang po yung mga tropa ko natin, pero Yes, marami pong kalap. actually, I have instructed my officer, yung mga to hire more IT experts. Possibly yung mga bata, diba? Yung mga bata ang mahusay magpipindot ng computer. No? Yun, mag-hire sila. Nagiging problem namin, walang item, ganun. Sabi ko, kumuha kayo, titignan natin yan. Meantime na na-hire na natin yan, I will use the intelligence fund para sila ay magkaroon ng hanap buhay. Kasama yan sa pwedeng gastusan ng intelligence fund, IT experts. Diba? Yun. Thank you, sir. At sinabi mo nga, dineclare yan ni Pangulong BBM. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, yan ang isang sa marching order ko. Alakasin ang cybercrime unit, palakasin ang forensic. Yan ang mga drive ko and we are doing that now. Thank you, sir. Other question? Any more? Sir. Other question? Pwede. Okay. Other question, Director? Kahapon po sa pagdinig ng Senado, may pinisinta po na NBI clearance ni Mayor Alice Guo na kung saan iba yung nasa picture pero the same yung details, yung pangalan, kapanganakan, address na binibigay ni Mayor. Sa part po ng NBI, paano po natin matitiyak na yung mga kumukuha mismo ng NBI clearance, pati yung binibigay na detalye, ay sila mismo yun. Dahil malaki na yung pagdududa na iba ho yung kumuha ng NBI sa informasyon kayo na binibigay ni Mayor, magkaiba yung litrato. Alright, regarding that matter, the Senate through Senator Hontiveros wrote me a letter asking for any record pertaining to this person. So I immediately tasked my IRD, yung Identification and Records Division namin, to look into it and cooperate with the Senate. So yung pinresenta kahapon, nanggaling yun, hindi pa kami nakakausap ni Director Magno regarding that matter. But then, I tell you, ang fingerprint na nakatabi sa aming record that is an infallible science of identification. No two person will have the same fingerprint. So kaya yung kahit na mag-iba-iba ka ng pangalan, mag-iba-iba ka ng mukha, litrato, whatever, your fingerprint will never change. Yun lang po masasagot ko niya. Okay? So, no more. Thank you. Thank you very much sa inyo. Maraming salamat po sa inyo.